Ba't ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya na kasal ka na? Hindi ba sinabi mo sa akin dati na gusto mo nang mag-asawa? Sabi ni Freya na siyang matalik na kaibigan ni Shaina. Hindi talaga ako masaya dahil hindi ko naman mahal ang lalaking yun. At isa pa, unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko may iba siyang ugali. At malakas ang pakiramdam ko na pera lang ang habol niya sa akin kaya agad siyang pumayag na magpakasal. Inis na sabi ni Shaina. Ewan ko nga ba naman sa mga magulang mo. Porke nagkaroon lang ng utang na loob sa pamilya San Jose, pagpapakasal na agad ang sagot para mabayaran ng utang na loob. Naiiling na wika ni Freya. At pumayag agad ang pamilya na yon. Dahil sa kasal na kami, hati na kami sa lahat ng bagay ni Ivan. May karapatan na siya sa pera ko dahil asawa ko na siya. Nagtataka talaga ako kung bakit malapit nang mabankrupt ang kumpanya nila. Sikat naman to. Malakas talaga ang kutob ko na may ibang pinupuntahan ng pera nila. Baka nagsusugal ng pamilyang yun. Giit pa ni Shaina. Nagkibit-balikat naman si Freya. Hindi ko lang alam, pero malalakas talagang magsugal ang mga negosyante. Bahala sila dyan kapag naubos ng pera nila. Iyak talaga yan. Malalim na bumuntong hininga si Shaina. Nag-iisip siya ng paraan kung paano mapapatunayan na hindi malinis ang intensyon ni Ivan na pakasalan siya. Ang sinabi kasi nito sa magulang ni Shaina ay agad siyang nahulog sa dalaga sa unang beses pa lang niyang itong makita. Pero hindi naniniwala doon si Shaina. Hindi naman kasi dapat talaga siya ikakasal kay Ivan. Dapat sa isa pang kapatid nito na siyang panganay. Pero hindi pumayag ang lalaki at nagpakalayo-layo agad ito. Hindi na nga alam ng pamilya ni Ivan kung nasa na ang kapatid niyang yon. Sa tingin mo ba, kung sa isang kapatid ako ni Ivan kinasal, magiging maayos kaya ang takbo ng buhay ko sa piling niya? Kumbaga, may chance kaya na magkaroon ng pagmamahalan sa pagitan naming dalawa? Tanong ni Shaina sa kaibigan. Tumaas ang kilay ni Freya. Siguro? Ewan. Teka, paano mo naman nasabi? Ayon kasi sa mga napagtanungan ko, mabait daw ang panganay na kapatid ni Ivan. May pagka-misteryoso raw ito. Minsan lang daw ito kung dumalaw sa kanila. Ang pangalan niya raw ay Edward. Sabi ni Shaina, sabay hawak sa kaniyang baba. Siguro hindi siya masaya sa pamilya niya kaya palagi siyang wala. Mukhang magulo ang pamilya nila Ivan, di ba? Tumango si Shaina. Oo, ewan ko nga kung bakit naging magkaibigan pa sila ng mga magulang ko eh. Nakakainis talaga. Nagpaalam na si Shaina sa kaibigan niya dahil uuwi na siya. Pagkadating niya sa bahay, naabutan niya ang kalat sa mesa. Kumakain ng kung ano-ano si Ivan. Napangisi ito nang makita siya. Buti naman nakauwi ka na. Pengen naman ako ng pera. May bibilhin lang ako. Sabi ni Ivan, sabay ngisi. Kumunot ang noo ni Shaina. Bakit? Wala ka bang kapera-pera? May negosyo ka, di ba? Nasaan ang perang kinikita mo doon? Kumamot ng ulo si Ivan. Malamang, ginastos ko. May inutangan kasi ako kaya pinambayad ko doon. Palusot ni Ivan sabay iwas ng tingin. Naningkit ang mga mata ni Shaina. Utang? Bakit ka naman nagkautang? Marahas na kumamot sa ulo si Ivan. Ang dami mo namang tanong. Hindi ka na lang magbigay. Kung ayaw mo kong bigyan, pautang na lang. Babayaran na lang kita kapag may kita na ulit sa negosyo ko. Huwag ka nang magtanong dahil nakakarindi lang. Naiinis na sabi ni Ivan. Bumuntong hininga na lang si Shaina at saka nagsend ng pera sa bank account ni Ivan. Lumawak naman ang ngiti ni Ivan nang makita niyang pera na binigay sa kanya ni Shaina. Yon! The best ka talaga. Mabuti na lang. At ikaw ang napangasawa ko. Sige na, alis na muna ako. May pupuntahan lang ako saglit. Wika ni Ivan at saka nagmamadaling umalis. Matalim siyang sinundan ng tingin ni Shaina. Alam niya talagang may kakaiba kay Ivan. Tinawagan niyang isa sa tauhang pinagkakatiwalaan niya at saka pinasundan si Ivan. Lumipas ang ilang oras, nag-message sa kaniyang tauhan niya. Nalaman niya na nalululong pala sa pagkakasino si Ivan. Pati na rin pala ang daddy nito kaya nauubos ang pera nila. Sinasabi ko na nga ba? Walang iya talagang lalaking yon. Galit na bulong ni Shaina sa sarili. Samantala, inis namang lumabas ng kasino si Ivan. Talo na naman siya. Akala niya makakabawi siya mula sa perang napatalo niya. Aaminin niyang na-addict na siya sa pagsusugal. Nakakalibang kasi ito para sa kanya. Pero kumukulo ang dugo niya kapag natatalo siya. Talo na naman tayo. Magagalit na naman sa akin ng mami mo.
kapag nalaman niyang ipinangsugal ko na naman ang pera ng kumpanya natin. Sabi ng Daddy Robin niya sabay iling. Kaya nga Dad ang laki na ng perang na ipatalo natin. Hindi pa tayo nakakabawi. Paano na tayo nito? Yung kumpanya natin, wala nang pag-asa. Magagalit na sa atin ng mga investors. Wala na rin tayong may papasahod sa mga empleyado natin. Yung negosyo ko, wala na. Lugi na talaga dahil ginamit ko ang pera na kinita ko dun para makapagsugal. Ano nang gagawin natin? Nakakahiya kung bigla na lang tayong maghihirap. Sabi ni Ivan, sabay kamot sa ulo. Ilang minutong nakatulala ang daddy niya bago ito muling nagsalita. May naisip akong paraan, pero hindi ko alam kung makakaya mo tong gawin. Namilog ang mata ni Ivan. Paraan? Anong paraan yan, Dad? Ngumisi ang daddy niya. Dahil kasal na kayo ni Shaina, lahat ng yaman niya ay mapupunta sa'yo kapag namatay siya. Wala pa naman kayong anak kaya sa'yo mapupunta ang yaman niya. Sigurado ka ba dyan, Dad? Paniniguro ni Ivan. Oo, sigurado ako na kapag namatay ang si Shaina, sa'yo mapupunta ang pera niya at yayaman ulit tayo. At kapag nangyari yun, makakahanap ka pa ng babaeng pakakasalan mo. Yung babaeng mahal mo na. Kaya mag-isip ka, Ivan. Sabi pa ng daddy niya. Napaisip naman si Ivan sa sinabi ng daddy niya. Naisip niya na tamang sinabi nito. Kaya naman, nag-isip siya kagad ng paraan kung paano mawawala sa buhay niya si Shaina. Nang hindi malalamang siya ang may kagagawan kung mamamatay ito. Sumunod na araw, patungo sa Bulacan si Shaina upang makipagkita sa isang investor na malapit sa kanya. Pag-uusapan nila ang tungkol sa kumpanya. Naging maayos naman ang pagbiyahe niya ngunit nang mapadaan siya sa isang tulay ay nawalan siya ng preno. Kahit anong tapak niya sa sasakyan ay hindi ito humihinto. Tulong! Please, tulungan niyo ako! Tulong! Sigaw niya mula sa loob ng sasakyan. Hindi talaga huminto ang sasakyan hanggang sumabangga na lang ito sa gilid ng tulay. Nagtuloy-tuloy ito pababa at tumama sa malaking puno sa ibaba. Hindi na naimulat ni Shaina ang kanyang mata dahil sa pinsalang natamo niya. Pero pinilit niya pa ring makalabas sa sasakyan. Gumapang siya sa abot ng makakaya niya pero hindi na kinaya ng lakas niya at gumulong-gulong ang katawan niya pababa ng ilog. Sakto namang pag-alis ni Shaina ay sumabog ang sasakyan niya. Agad na napabalita ang tungkol doon. Napangisi naman si Ivan dahil sa balitang yon, habang labis namang nagdalamhati ang pamilya ni Shaina dahil sa pag-aakalang patay na siya, nakasamang natupok ng apoy ang bangkay niya. Samantala, maglalabas sana sa ilog si Abdul nang may makita siyang babae na nakahandusay sa malaking bato. Agad yung nilapitan ni Abdul. Hinawakan niya agad ito sa pulso. Buhay pa siya. Bulong niya at saka binuhat ang babae. Meron itong dugo sa ulo at galos sa katawan. Agad niya itong dinala sa kanyang munting tahanan. Nakapikit pa nga siya habang binibihisan ng babae. Ay, sorry. Bulalas ni Abdul nang mahawakan niyang dibdib ng babae. Nagpatuloy pa siya sa pagbibihis. Ay, sorry talaga. Pasensya na. Patawarin mo ko. Muli niyang bulalas nang hindi niya sinasadyang mahawakan ng pagkababae nito. Nakahinga siya ng maluwag nang mabihisan niya ang babae. Ginamot niya ang sugat nito sa ulo. Nilagyan niya rin ng pamahid ang mga galos nito sa katawan. Nagluto siya ng pagkaing may sabaw para kung sakaling magising ang babae. May papakain siya dito. Naalimpungatan naman si Shaina. Marahan niyang iminulat ang mga mata niya. Nagulat siya nang makita niyang nakahiga na siya sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Aray! Daing niya sabay hawak sa kanyang ulo. Meron na itong benda. May mga band-aid din ang mga sugat niya sa katawan. Marahan siyang naglakad palabas ng kwarto at naabutan niya ang isang lalaki na nanunood ng palabas. Sino ka? Nasaan ako? Sambit ni Shaina kaya napatingin sa kaniyang lalaki. Uy, gising ka na pala. Kumain ka muna para may lakas ka. Sambit ni Abdul sabay lapit sa kaniya. Pinaupo siya nito sa pagkainan at saka sinandukan ng pagkain. Nakita kita sa ilog. Akala ko nga patay ka na. Ginamot ko yung mga sugat mo. Ayos na bang pakiramdam mo? Tanong ni Abdul sa kanya. Napatingin siya sa kaniyang damit. Nasaan ang damit ko?
Sino nagbihis sa akin? Napakamot ng ulo si Abdul sa bayo ko. Ako ang nagbihis sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nakapikit naman ako. Hindi ko nakita ang katawan mo. Naningkit ang mata ni Shaina. Talaga lang ha? Manyak! Sigaw niya sa lalaki. Grabe ka naman. Ako na nga to nagmamagandang loob sa'yo. Ako pang sinabihan mo ng manyak. Kung pinabayaan kita sa ilog, baka nilapa ka na ng buhaya. O baka pinagsamantalahan ka na ng lalaking makakakita sa'yo. Sabi ni Abdul nang hindi tumitingin sa kanya. Bumuntong hininga si Shaina. Okay, sorry. Pero, may panty ba ako? Umiling si Abdul. Wala. Nilabhan ko ang damit mo, pati bra at panty mo. Hintayin mo na lang na matuyo. Namula naman ang pisngi ni Shaina dahil sa hiya. Dapat hindi mo na nilabhan ang panty ko. Nakakahiya naman. Mahinang tumawa si Abdul. Ayos lang, huwag ka nang mahiya. Nga pala, mamaya, ibibili kita ng panty at bra mo, pati na rin mga damit mo. Pero sa ngayon, hayaan mo na wala ka munang panty, para na rin sumingaw yan. Nanlaki ang mata ni Shaina, kasabay ng pamumula ng kanyang muka. Anong sinabi mo? Bastos! Kumamot ng ulo si Abdul. Ha? Anong bastos doon? Loko. Kailangan din talaga na pasingawin yung perlas ng silangan nyo. Sa totoo nga lang, hindi nire-required ng mga doktor na palaging magpanty ang isang babae. Kasi hindi makakasingaw ang perlas ng silanganan. At malaki pa ang chance na mangitim ang singit. Kaya nga sa ibang bansa, hindi nagpapanty at madalang lang ang mga babae doon na magbra. Seryosong saad ni Abdul. Umirap naman si Shaina. Totoo naman kasi ang sinabi ng lalaki sa kanya. Gusto nga niyang matawa pero pinigilan niyang sarili. Huwag kang mag-alala. Malaki naman sa'yo ang short ko na yan. Hindi ka naman masisilipan at wala namang sisilip sa'yo. Dagdag pang sabi ni Abdul. Kumain muna saglit si Shaina dahil kumakalamang sikmura niya. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong sa lalaki. Anong pangalan mo pala? Abdul. Mabilis na sagot ng lalaki sa kanya. Mahinang natawa si Shaina. Di nga. As in Abdul? Sorry, natawa ko. Ang bantot kasi ng pangalan mo eh. Pero ang gwapo mo naman. Gwapo naman kasi talaga si Abdul. Makinis ang mukha nito na may kaunting bigote na nagbigay ng mas lalong lalaking itsura nito. Mahaba ang pilik mata at makapalang kilay. Mapupula ang mga labi, matangos ang ilong, mapuputi at pantay ang mga ngipin. Edward talagang pangalan ko. Ako lang nagpangalan sa sarili ko ng Abdul. Wala lang. Gusto ko lang na yun ang tawag sa akin. Ayoko na muna sa pangalang Edward para na rin walang makakilala sa akin. Sabi niya, sabay ngiti. Kumunot ang noo ni Shaina. Ang ganda naman pala ng totoo mong pangalan. Bakit ayaw mo nun? At anong ayaw mong may makakilala sa'yo? Hindi ka ba taga rito? Lupa ito ng lolo ko, pero namatay na siya. Kaya sa akin niya ipinamana ito. Kaya dito na ako tumira. Masaya naman ako dito. Ayoko kasi sa tunay kong pamilya. Masyadong magulo. Gusto ko ng tahimik lang at simple. Kaya ginusto ko na dito na lang ako. Tugon naman ni Abdul. Tumangot-tango naman si Shaina. Ano palang kinabubuhay mo? Paano ka nakakasurvive sa araw-araw? Hindi ka ba nanghihingi sa pamilya mo? Umiling si Abdul. Tricycle driver ako at hindi rin ako humihingi sa pamilya ko. Mas gusto ko na ako mismo ang kumita ng pera. Yung akong naghihirap na magkaroon ng pera. Ayokong umasa sa kanila. At saka, mahirap ng masumbatan. Napatango na lang si Shaina. Humanga siya sa mga naging sagot ni Abdul sa kanya. Bigla niyang naisip si Ivan na walang ibang ginawa kundi ang umasa sa magulang at manghingi. Napaisip siya bigla. Nakakapagtaka kasing bigla na lang nawala ng preno ang sasakyan niya. Kaya naisip niya na maaaring may nagsira ng preno niya. Ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Abdul. Oo, Edward, Abdul. Ano ba naman kasing pangalan yan? Ang bantot? Natatawang sabi ni Shaina. Okay, sige. Kung hindi ka komportable, pwede mo naman akong tawaging Edward. Pero kapag tayong dalawa lang, Abdul kasi ang tawag ng lahat sa akin dito. Sabi ni Abdul, sabay ngiti. Tumango naman si Shaina. Okay, sige. Deal. May matutuluyan ka ba? Saan ka ba galing? May pera ka ba dyan para makauwi? Tanong ni Abdul sa kanya.
Wala pero ayoko pa sanang umuwi. Kung maaari sana patirahin mo ko dito sa loob ng 1 buwan. May kailangan lang akong ayusin. Sabi ni Shaina, sabay ngiti. Ayos lang naman sa akin. Tutal, ako lang nakatira dito. Pagpasensyahan mo na nga lang ang bahay kong to. Hindi ko pa kasi ito napapaayos. Wala pa akong sapat na halaga para mapaganda ang bahay na to. Sambit naman ni Abdul. Ngumiti naman si Shaina. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako maarte Ayos lang sa akin to. Maganda na nga ang bahay na to Napakasimple pero malinis ang paligid. Kinagabihan ay hindi makatulog si Shaina. Kaya naman nang hiram siya ng cellphone kay Abdul at tinawagan ng kaibigan niya. Mabuti na lang, kabisado niya ang number ni Freya. Hoy, sino ka? Bakit magkaparehas kayo ng boses ng kaibigan ko? Scammer ka no? Walang yaka? Patay na nga ang kaibigan ko. Nagawa mo pang manloko. Galit na sigaw ni Freya mula sa kabilang linya. Kung ikaw kayang patayin ko, buhay na buhay pa ako. Mag-usap tayo sa video call. Tatawag ako sa'yo. Maghintay ka. Wika ni Shaina, sabay baba ng tawag. Nanlaki ang mata ni Freya nang makita siya sa video call. Hala ka, paanong buhay ka? Akala naming lahat nasunog ka na kasama ng sasakyan mo. Paano ka nakaligtas? Gulat na sabi ni Freya. Ikwento sa kanya ni Shaina ang nangyari. Hindi naman makapaniwala si Freya. Makinig ka. Walang ibang dapat makalam na buhay ako, kundi ikaw lang. Maipapagawa ko sa'yo. Sa garahe ng bahay ko ay may CCTV doon. Kitang-kita ang mga sasakyan ko. Malakas kasi ang kutob ko na hindi basta aksidente ang nangyari sa akin. Nabiglang nawala ng preno ang sinasakyan ko. Hindi naman ako mabilis magpatakbo. Sa kwarto ko, nandun ang computer ko kung saan makikita ang mga footage ng CCTV. Sabihin mo kagad sa akin kung anong makikita mo. Humanda sa akin ang may gawa nun. Mariing sabi ni Shaina. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Basta mag-iingat ka dyan. Mukhang mabait naman ang lalaking kasama mo at saka gwapo ha. Parang model ang datingan. Single pa ba yan? Maharot na sabi ni Freya. Umayos ka nga. Basta yung sinabi ko ha. Tumango si Freya. Oo, ako nang bahala. Kinabukasan, maagang nagising si Shaina. Naghanap siya ng malulutong almusal para pagkagising ni Abdul ay kakain na lang siya. Nahiya nga siya dahil sa upuan lang na kahoy na tulog ang lalaki. Nagsapin lang ito ng kumot at saka natulog na. Matapos magluto ni Shaina ay lumabas siya ng bahay para magwalis sa bakuran. Kumunot naman ang noo ng babaeng nakakita sa kanya. Ay, miss, sino ka? Bakit nandyan ka sa bahay ng guwapong si Abdul? Tas kilay na tanong sa kanya ng isang babae. Dito ako natulog. Kaibigan niya ako. Bakit? Sagot naman ni Shaina. Umirap naman ang babae. Kaibigan? Talaga lang ha? Baka naman may nangyari na sa inyo. Sa bagay, napakagwapo ni Abdul kaya lahat na lang bumibigay sa kanya. Asar na tumawa si Shaina. Huwag niyo akong igaya sa inyo. Hindi ako ganong klase ng babae. Palibhasa basta gwapo, bumibigay ka agad kayo. Mataring na wika ni Shaina. Ano ba yan, Marites? Bakit kung ano-anong sinasabi mo? Wika ni Abdul mula sa likuran ni Shaina. Kinusot-kusot niya ang kanyang mata dahil kagigising lang. Nagpakit naman si Marites. Hinawi niya ang kanyang buhok na puno naman ng balakubak. Napangiwi si Shaina nang makita ang puti-puti sa buhok ni Marites. Ew, todo makeup at ang pula ng labi pero balakubakin naman pala. Bulong ni Shaina sa kanyang sarili. Good morning, Abdul. Nag-almusal ka na? Maharot na sabi ni Marites. Ikaw ba? Nag-almusal na? Kung ano na kasing kagad ang lumalabas sa bibig mo Huwag mong pagkasalitaan ng ganun si Shaina. Dahil kaibigan ko siya. Akala mo naman may nangyari agad sa amin porke dito natulog. Hindi ba pwedeng nakituloy lang? Inis na wika ni Abdul. Napayuko naman si Marites dahil sa pagkapahiya. Pasensya na, Abdul. Sige, alis na ako. Wika niya at saka nagmamadaling umalis. Bumaling si Abdul kay Shaina. Pagpasensyahan mo ng babaeng yun. Hindi ko kasi siya pinapansin kaya siguro ganun. Ewan ko ba sa mga babae dito. Kulang na lang ipakita sa akin ang katawan nila. Hindi ko alam kung bakit ganun. Naiiling na wika ni Abdul. Ang gwapo mo raw kasi kaya ganun sila sa'yo. Baka gustong magpatikim.
Natatawang sabi ni Shaina. Natawa na rin si Abdul. Ayoko ng ganun, parang hindi maganda tignan. Mas gusto ko pa rin na mahal ko ang babaeng makakatali ko, hindi yung kung sino-sino lang. Tinitigan siya ni Shaina. Ang bait mo naman, nakakapanibago lang sa isang lalaki. Tunay ba yan o nagpapanggap ka lang? Anong nagpapanggap? Ganito talaga ako. Malaki kasi ang respeto ko sa mga babae. Ewan ko ba yung iba hindi? At saka, ayoko talaga na nakikipagtalik sa kung sino. Kung mag-iinit man ang katawan ko bigla, may kamay naman ako eh. Sabi ni Abdul, sabay tawa. Napailing si Shaina sabay tawa. Ewan ko sa'yo? Bastos? Naiwan sa bahay si Shaina dahil namasada si Abdul. Medyo malakas din ang kita niya bilang tricycle driver dahil marami ang nag-aarkila sa kanya. Puro babae nga lang at madalas na nagpapakyut. Abdul, ang galing mo talagang magmaneho. Smooth lang. Pwede mo ba akong dalhin sa langit? Maharot na sabi ng babae sa likuran niya. Ayoko, ikaw na lang. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Sabi ni Abdul. Humagikik ang babae. Ibang langit naman ang tinutukoy ko eh. Yung parehas tayong maliligayahang dalawa. Sabi pa ng babae. Ma'am, umayos ka po sana sa pananalita mo. Hindi po kasi magandang pakinggan. At saka, lalaki po ako. Dapat hindi niyo sinasabi sa akin yan. Sambit ni Abdul habang nagmamaneho. Hindi na umimik pa ang babae. Napahiya kasi siya sa sinabi ni Abdul. Kaya rin maraming babae ang nahuhumaling kay Abdul dahil hindi ito kagaya ng ibang lalaki na pumapatol agad sa babae. May respeto kasi sa babae si Abdul. At ayaw niya sa maharot o malalanding babae. Lumaki kasi siya sa lolo at lola niya kaya mayroon siyang mabuting asal. Hindi kagaya ng isa niyang kapatid na pasaway at puro kalokohan lang ang alam. Wow! Ang bango! Amoy palang busog na ako. Wika ni Abdul nang makauwi siya. Napangiti naman si Shaina. Kumain ka na. May prinito akong tilapia. Ginataan ko lang yung iba para may kaunting sabaw. Sabi ni Shaina habang nagsasandok. Alam mo bang paborito ko ang ulam na to? Ang ginataang tilapia. Ito kasi ang palaging iniluluto sa akin ni lola ko noong nabubuhay pa siya. Kaya naging paborito ko to. Wika ni Abdul at saka nagsimula ng kumain. Ah, okay. Laking lola ka ba? Tanong ni Shaina sa kanya. Tumango si Abdul. Oo, dito sa bahay na to ako nakatira. Dumadalaw-dalaw lang ako kina mami at daddy. Pero mas gusto ko talaga dito. Mas masaya kasi at hindi puro pera ang usapan. Hindi puro away sa pera. Sagot ni Abdul sa kanya. Tumango-tango na lang si Shaina. Naisip niya na maswerte pala siya sa mga magulang niya dahil hindi ito ganon. Hindi pinag-aaway ng mga magulang niya ang pera. At talagang nagsusumikap ang mga magulang niya noon kaya naging maginhawa ang buhay nila ngayon. At saka, nag-iisang anak lang din kasi si Shaina. Kaya naman, naging madali sa mga magulang niya ang makaipon at makapagpalago ng pera. Sumunod na araw, tumawag sa kanya si Freya. Sinabi nito na si Ivan ang may pakana ng pagkawala nito ng preno. Kitang-kita sa CCTV camera si Ivan na may kinalikot sa sasakyan niya bago ito nawalan ng preno. Walang iya talagang lalaking yun? Halang ang bituka. Sinasabi ko na nga ba't hindi maganda ang ugali niya? Binalak niya pa talaga akong patayin? Nanggigigil na sabi ni Shaina. Siguro dahil kapag namatay ka, sa kanya mapupunta ang pera mo dahil asawa mo siya. Balita ko pa naman, wala nang pag-asa ang kumpanya nila. Umaangal na daw ang mga empleyado nila dahil wala na silang pampasahod. Sambit naman ni Freya na kausap niya sa video call. Ngumisi si Shaina. Puntahan mo ang abogado kong si Mr. Torres. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat. Dapat kayong dalawa lang makakaalam ng tungkol dito. Sabihin mo na paasahin niya si Ivan na makukuha niya ang pera ko. Pero ang totoo, hindi. Gusto kong magpakahirap siya mag-asikaso ng kung ano-ano pero wala siyang mapapala. Dahil pagbalik ko, mabubulok sa kulungan ng lalaking yan. Mariing sabi ni Shaina. Okay, sige. Ako nang bahala. Basta mag-iingat ka palagi dyan. Ikaw rin. Mag-iingat ka palagi. Maraming salamat, Freya. Pag-uwi ko, may kiss ka sa akin. Sabi ni Shaina sabay tawa. Natawa naman si Freya. Ewan ko sa'yo. Sige na, may asikasuhin pa ako. Wika ni Freya tsaka ibinaba ang tawag. Totoo ba ang narinig ko? Binalak kang patayin?
Sinadya ang nangyari sa'yo? Tanong ni Abdul sa kanyang likuran. Napahawak sa dibdib si Shaina. Buwisit ka naman, Edward. Nagulat ako sa'yo sa bigla mong pagsulpot. Buliyaw sa kanya ni Shaina. Kumamot sa ulo si Abdul. Pasensya ka na kung nagulat kita. Bumuntong hininga si Shaina. Oo, tama ka nang narinig. Binalak talaga akong patayin ng lalaking pinakasalan ko. Pero sorry na lang siya. Dahil matalino ako. At una pa lang alam ko na agad ang nais niya. Kaya siya pumayag magpakasal kahit na hindi niya ako mahal. Mukha kasi siyang pera. Dapat makulong ang lalaking yan. Halang ang bituka niya para balaking patayin ka. Gigil na sabi ni Abdul. Nga pala Abdul, Edward. Hay nako, Edward na lang talagang tatawag ko sa'yo dahil ang pangit ng pangalang naisip mo. Natatawang sabi ni Shaina. Oo na nga, ano pala yun? Buti pala hindi ka naboboring dito. Wala ka bang ibang pinupuntahan matapos mong mamasada? Tanong ni Shaina sa kanya. Umiling si Edward. Wala eh. Dito lang ako. Diretso sa bahay. Manunood lang ng TV. O di naman kaya pupunta sa ilog para maligo. Lumiwanag ang mukha ni Shaina. Pwede ba tayong magpunta sa ilog? Gusto ko sanang maligo sa ilog. Okay, sige. Halika na. Magdala ka ng damit mo pamalit. Magdadala naman ako ng makakain natin. Wika ni Edward at saka umalis na sa kanyang harapan. Matapos nilang makapagasikaso, agad silang nagtungo sa ilog. Tuwang-tuwang nagtampisaw agad si Shaina sa ilog. Malinis kasi ang tubig sa ilog kaya naman masarap maligo. Napalunok naman si Edward nang mapatingin siya sa magandang hubog ng katawan ng babae. Humanga rin siya sa ugali na mayroon si Shaina. Sa ilang araw na magkasama sila sa iisang bubong, ni minsan ay hindi nagpakita ng motibo sa kanya si Shaina. Hindi katulad ng mga babae na nagpapapansin sa kanya na palagi siyang hinaharot at halos ipakita ng lahat sa kanya. Ang nais pa namang babae ni Edward ay simple lang katulad ni Shaina. Simple pero malakas ang dating. Edward, halika na! Maligo na tayo! Yaya sa kanya ni Shaina. Napakurap naman si Edward. Hindi niya kasi agad napansin na kanina pa pala siya nakatitig kay Shaina. Oo sige, ayusin ko lang tong pagkain natin. Wika niya at saka inayos ang dala nilang pagkain. Kumuha rin siya ng mangga at saka kumain silang dalawa ni Shaina. Enjoy naman si Shaina. Naisip niya na masaya pala ang ganitong simpleng buhay. Sariwa pang nalalanghap niyang hangin. Puro mga puno pang nakikita niya. Hindi kagaya sa lugar nila na puro gusali at madalang na lang ang puno. Ang sarap pala dito, no? Simple lang pero masaya. Parang ayoko na tuloy bumalik sa amin. Parang gusto ko na dito na lang tumira. Maghahanap ako ng lupa na patatayuan ko ng bahay. Pero kailangan kong bumalik dahil gagantihan ko pang peki kong asawa. Humanda sa akin ang Ivan na yun. Gigil na sabi ni Shaina. Namilog naman ang mata ni Edward nang marinig niya ang pangalan ni Ivan. Ivan? Anong apelyido niya? Nanlalaking matang tanong niya kay Shaina. Kumunot naman ang noo ni Shaina. Ivan San Jose. Bakit? Kilala mo ba siya? Mas lalong nanlaki ang mata ni Edward nang marinig niya ang pangalan ng kaniyang kapatid. Marahan siyang tumango. Oo, at kapatid ko siya. Hindi naman inasahan ni Shaina ang sinabi ni Edward, kaya naman napahawak siya sa kaniyang bibig. Sigurado ka ba dyan? Ibig sabihin, ikaw ang kapatid niya? Ang panganing na kapatid niya? Gulat na wika ni Shaina. Oo, ako nga. At naiinis ako sa kapatid kong yun, kaya rin ayoko sa bahay. Masyado nilang inispoiled si Ivan, kaya lumaki ito na walang alam kundi ang umasa sa kanila at manghingi. At siya rin ang dahilan kung bakit malapit nang magsarang kumpanya. Dahil pinangsusugal niya ang pera mula sa kumpanya. Nagnanakaw siya ng pera sa kumpanya para may maipangsugal siya. Galit na wika ni Edward. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Shaina na kaharap niya si Edward. Ang dapat sana na pakakasalan niya nung una. Kaya pala, napansin niya na parang may pagkakahawig silang dalawa ni Ivan. Pero mas malaki ang dating at mas guwapo si Edward. Bumagay ang bigote rito. Ikakasal dapat tayo, di ba? Shaina de la Torre. Nakangiting sabi ni Edward. Marahang tumango si Shaina. Oo, pero tumanggi ka.
Bumuntong hininga si Edward. Siyempre, hindi naman kasi tama na basta na lang ikasal sa taong hindi mo mahal. Pero ngayon, parang nagsisisi na ako na tumanggi ako. Wika ni Edward, sabay kindat. Inirapan siya ni Shaina. Ewan ko sa'yo, Abdul Baktol. Malakas na natawa si Edward. Loko ka, mabango kaya ako. Kahit nga kilikili ko mabango eh. Itinaas ni Edward ang kilikili niya tsaka isinubsob ang mukha doon ni Shaina. Itinulak naman siya nito. Ano ba? Paano nito, kadiri ka? Inis na sabi ni Shaina pero tumatawa naman siya. O ano, mabango di ba? Kahit matulog ka pa dyan, mabango yan forever. Mayabang na sabi ni Edward. Masaya silang nagtawanan habang kumakain at hindi maiwasan ni Edward na mapatingin kay Shaina. Tila mas lalong gumanda para sa kaniyang babae, lalo na kapag ngumingiti ito o tumatawa. Hindi nga lang niya maiwasan na malungkot dahil kasal na si Shaina. Nga pala Shaina, kung sakaling saktan ka ng kapatid ko at hindi ka niya magawang mahalin ng tama, pwede ka sa akin. Kumbaga, ako ang magmamahal ng tama sa'yo. Biglang sabi ni Edward kaya natawa si Shaina. Talaga lang ha? Ano ka ngayon? Tumanggi-tanggi ka sa kasal natin tapos sasabihin mo yan ngayon? Pasaway ka. Sambit ni Shaina sabay tawa. Bumuntong hininga si Edward. Oo nga nakakapagsisi. Malay ko ba na isang katulad mo palang pakakasalan ko? Simple lang pero ang lakas ng dating. Wala ka mang kahit anong kolorete sa mukha pero ang ganda mo. Tapos hindi ka pa kagaya ng iba na nagbibigay motibo. Talagang kaswal ka lang kumilos. Tumawa si Shaina. Ganun talaga ako. Hindi naman porke gwapo ang kasama ko bibigay na agad ako at magpapatikim. Kadiri kaya yun? Natatawang sumang-ayon si Edward. Nagpatuloy muli sila sa pagkain. At pagkatapos nilang kumain, ay sabay na silang naligo sa ilog. Tuwang-tuwa si Edward habang nakikipaglaro kay Shaina sa tubig. At ngayon niya lang naramdaman ang kakaibang saya sa isang babae. Lumipas pa ang ilang araw. Pakiramdam ni Edward ay mababaliw na siya kaiisip kay Shaina. Palagi niya pa itong napapanaginipan. Pero pinipilit niyang alisin sa isip ang babae. Dahil alam niyang kasal na ito. At mali ang magkaroon ng nararamdaman sa taong kasal na. Lalo pat kasal ito sa kapatid niya. Lumayo ka sa akin! Sigaw ni Edward nang lumapit sa kanya si Shaina. Nagtataka namang tumaas ang kilay ni Shaina. Ha? Anong pinagsasabi mo? Kukunin ko yung tubig sa likuran mo. At bakit ka ba nagkakaganyan ha? Napapansin ko na iniiwasan mo ako. Para kung sakit na iniiwasan mo. Ano bang nagawa ko sa'yo? Kunot noong tanong ni Shaina. Huminga ng malalim si Edward sabay tingin sa ibang direksyon. Ayaw niya kasing tignan sa mukha ang dalaga dahil tila mas lalo siyang naaakit na titigan nito. Hoy, ano bang problema mo ha? Tumingin ka nga sa akin? Gigil na sabi ni Shaina at saka hinawakan sa mukha si Edward. Pinaharap niya ito sa kanya kaya naman nanlaki ang mata ni Edward. Bumilis ang tibok ng puso niya. Anong nangyayari sa'yo? Abdul Baktol. Abdul Baktol lang tawag ko sa'yo simula ngayon, hindi na Edward. Pangaasar sa kanya ni Shaina. Please, wag mo akong lapitan. Wika ni Edward pero hindi naman niya magawang lumayo kay Shaina. Pinandilatan siya ni Shaina. Bakit nga? Sabihin mo sa akin ang dahilan. Bakit ayaw mong lapitan kita? Wala naman akong sakit ha. Napalunok si Edward ng ilang beses bago nagsalita. Sige, sasabihin ko sa'yo. Pero sana wag mo akong pagtawanan. Mabilis na tumango si Shaina. Okay, sige. Ano ba yon? Bilisan mo. Muling napalunok ng laway si Edward. Kasi nagugustuhan na kita. At mali yun dahil may asawa ka na. Ayokong makasira ng relasyon. Lalo na't sa kapatid ko pa ikaw kinasal. Kaya patawarin mo ako kung nagustuhan kita. Patawarin mo ako kung naramdaman ko ito na hindi naman dapat. Humagalpak ng tawa si Shaina. Nagtataka namang napatingin sa kanya si Edward. Kung makahingi ka ng tawad, akala ko naman ang laki ng kasalanang nagawa mo. Talagang matatawa ako sa'yo Ayos lang yan. Ganun talagang pag-ibig. Hindi mo basta-basta mapipigilan. Sabi ni Shaina sabay ngiti. Pero seryoso ako sa paghingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na talaga. Huwag mo sanang sasabihin ito sa kapatid ko kapag bumalik ka na sa bahay ninyo. Baka kasi magalit siya sa akin
at isipin na inaagaw ko ang asawa niya. Wika ni Edward sa bayo ko. Huwag mong isipin ang kapatid mong mukhang pera. Nagigigil ako sa kanya. Pasensyahan na lang dahil mabubulok siya sa kulungan. Hindi biro ang ginawa niya sa akin. Paano na lang kung namatay ako, di ba? Kaya humanda siya sa akin. Naiinis na sabi ni Shaina. Wala kang dapat ikahingi ng pasensya. Dahil mali naman talagang ginawa niya. Pagtatangkang pagpatay na ang ginawa niya. Kaya nararapat lang na pagbayaran niya yun. Tama lang ang gagawin mo na ipakulong siya. Pagsang-ayon ni Edward. Samantala, inis na inis naman si Ivan dahil ang daming hinihingi ng abogado ni Shaina. Maraming dokumento ang pinapalakad nito para makuha na niyang lahat ng pera ni Shaina. Huwag ka nang magalit dyan, Ivan. Ang isipin mo na lang kapag naibigay mo ng mga dokumento na hinihingi sa'yo ng abogado ni Shaina, makukuha mo na ang lahat ng yaman niya. Ganun siguro talaga kapag pera na ang usapan. Marami kang kailangang ibigay na dokumento bago mo makuha ang pera na yun. Sabi ng daddy ni Ivan sa kanya. Pabagsak na naupo sa couch si Ivan. Naiinip na kasi ako sa sobrang tagal. Gusto ko na talagang makuha ang pera niya. Gusto ko nang makahawak ulit ng malaking pera at bibilhin ng mga gusto ko. At pagkatapos ay magsusugal ulit ako dahil baka swertehin na ako. Tama yan, Ivan. Yan na lang ang isipin mo. Basta, kaunting panahon na lang ay makukuha mo ng pera ng asawa mo at yayaman tayo ulit. Sambit ng daddy ni Ivan sabay ngiti. Sa kabilang banda naman, tinawagan ni Freya si Shaina para magbigay ng update. Halata sa mukha ni Ivan na naiinis na siya dahil sa dami ng hinihingi ng abogado mong mga dokumento. Malamang kating-kating na ang kamay no na mahawakan ng pera mo. Akala naman niya mapupunta sa kanya yun, buhay na buhay ka ngayon. Sambit ni Freya sabay tawa. Magugulat yan sa pagbalik ko dyan. 1 linggo na lang ang palilipasin ko at babalik na ako dyan. Sunduin mo ko dito dahil wala akong sasakyan. Isasama ko si Edward. Siya pala ang kapatid ni Ivan na dapat sana ipakakasalan ko. Wika ni Shaina. Ha? Talaga ba? Seryoso? Gulat na tanong ni Freya. Oo, mapaglaro talagang tadhana. Akalain mo yun? Siya pa ang nakakita sa akin sa ilog at kaya pala ayaw ni Edward makasama ang pamilya niya ay dahil na rin kay Ivan. Sunod sa layaw kasi to, kaya ayan ang kinahinatnan ng ugali. At tama nga tayo. Si Edward na rin ang nagsabi na nagsusugal si Ivan, kaya nalugi ang kumpanya nila. Humanda talagang Ivan na yun sa pagbabalik mo. Pagbabayaran niya lahat ng kasalanan ginawa niya sa'yo. Mabubulok talaga siya sa kulungan. Gigil na sabi ni Freya. Hindi alam ni Shaina na nakikinig pala sa usapan si Edward. Hindi may wasang malungkot ni Edward dahil 1 linggo na lang niyang makakasama si Shaina. Hay buhay. Nakakainis talagang pag-ibig. Masyadong mapaglaro. Bakit ba kasi sa taong kasal pa ako nagkagusto? Naiinis na bulong ni Edward sa kanyang sarili. Sabay kamot sa ulo. Sumunod na araw, nagpatuloy pa rin sa pagpapasada ng tricycle sa Edward. Pinuntahan siya 1 beses ni Shaina sa terminal ng tricycle. At nakita ni Shaina kung paano magpa-cute ang mga babae kay Edward. Talagang si Edward lang ang kinakausap ng mga ito. Hindi mapigilang mainis ni Shaina sa nakikita niya, kaya umuwi na rin siya kaagad. Nandito na ako, wika ni Edward nang makauwi siya ngayong tanghali. Okay, kumain ka na dyan. Walang ganang sabi ni Shaina sabay bukas ng TV. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi ka ba sasabay kumain sa akin? Takang tanong ni Edward. Nauna na akong kumain. Ikaw na lang kumain mag-isa dyan. Busog pa ako. Wala akong ganang kumain. Wika naman Shaina. Naguguluhang napakamot ng ulo si Edward. Ha? Anong sinabi mo? Nauna ka nang kumain pero wala kang ganang kumain? Yung totoo. Kumain ka na ba talaga, Shaina? Tiningnan siya ni Shaina. Yung totoo rin. Namamasada ka pa talaga o nakikipagkwentuhan at harutan lang sa mga babae sa terminal nyo? Mataray na sabi ni Shaina. Napangiwi si Edward. Ha? Anong nakikipagkwentuhan at harutan? Yung mga babae lang naman ang nagpapapansin sa akin. Naiinis na nga ako dahil ang dami nilang sinasabi kahit wala namang kwenta. Asar na tumawa si Shaina. Talaga ha? Bakit parang gusto mo naman yatang hinaharot ka nila? Kumunot ang noo ni Edward. Ano? Paano mo naman nasabing gusto ko? Hindi ko nga gusto ang ganong klaseng babae. At saka inamin ko naman sa'yo.
na ikaw ang gusto ko, di ba? Hindi na umimik pa si Shaina at itinuon na lang ang paningin niya sa TV. Nagtatakang lumapit sa kanya si Edward. Bakit ka ba nagkakaganyan? May problema ba o ano? Takang tanong ni Edward. Inirapan siya ni Shaina. Wala. Doon ka na nga. Kumain ka na. Tapos mamasada ka na ulit at makipagharutan sa mga babae doon. Natatawang napailing si Edward. Ang kulit mo rin ano. Sinabi ko na nga sa'yo hindi ako nakikipagharutan sa mga babaeng yun. Bakit mo ba sinasabi yan? Nagsiselos ka ba? Agad siyang nilingon ni Shaina. Ilang beses itong kumurap bago nagsalita. Ha? Ako? Magsiselos? Anong pinagsasabi mo dyan? Timang ka ba? At bakit naman ako magsiselos? Nanlalaking matang sabi ni Shaina sabay iwas ng tingin. Okay, sige, hindi na. Pero bakit ka ba nagkakaganyan? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin para may tama ako. Asar na tumayo si Shaina. Wala. Kumain ka na mag-isa mo. Magpakabusog ka. Wika ni Shaina sabay pasok sa kwarto. Naiwan namang naguguluhan si Edward. Hindi niya kasi maintindihan ang nangyayari kay Shaina. 3 araw na lang bago umalis si Shaina. Labis ng lungkot na nararamdaman ni Edward. Napansin ni Shaina ang malungkot na si Edward kaya nilapitan niya ito. Hoy, anong nangyari sa'yo? Bakit ang lungkot mo dyan? Sabi ni Shaina sabay upo sa tabi niya. Bumantong hininga si Edward. Kasi, aalis ka eh. Malamang, wala na akong makakausap dito sa bahay. Pwede mo naman akong dalawin sa bahay eh. Sabi naman ni Shaina. Umiling si Edward. Hindi pwede yun. Kasal ka. May asawa ka. Ano na lang ang iisipin at sasabihin ng tao kapag nakita nilang may ibang lalaki sa bahay mo at kapag nalaman nilang may gusto pa ako sa'yo. Malamang, sasabihan ka nila ng malandi. At ayokong mangyari yun. Siguro, susulitin ko na lang araw na magkasama tayo dito. Napangiti si Shaina. Aaminin niya sa kanyang sarili na may gusto na rin siya kay Edward. Huwag kang mag-alala. Magkakasama rin tayong dalawa. Namilog ang mata ni Edward. Ha? Paano? Huwag kang ang paasa. Lalo mo lang akong pinapalungkot. Malamang hindi papayag ang kapatid ko na makipaghiwalay sa'yo. Ako na magsasabi sa'yo na pera ang dahilan, kaya ka pinakasalan ka agad ng kapatid ko. Mahinang natawa si Shaina. Alam ko naman yon, sa una pa lang. Kaya nga agad akong kumilos at gumawa ng plano. At ang ginawa kong yon ay hindi ko pinagsisisihan dahil malaki ang naging tulong sa akin. Naguguluhang napatingin sa kanya si Edward. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Shaina. Peke lang ang kasal namin. Pinakiusapan ko ang mga magulang ko tungkol doon at nakipag-deal ako sa kanila na kapag napatunayan ko na pera lang ang habol sa akin ni Ivan, hahayaan na nila ako sa gusto kong gawin sa buhay. At hindi nga ako nagkamali. Walang bisa ang kasal namin. Hindi naman talaga pare ang nagkasal sa amin. Isa lang yun sa mga tauhan ko. Nanlaki naman ang mata ni Edward. Sa tuwa niya ay napatalon siya at nayakap ng mahigpit si Shaina. Nagulat naman si Shaina sa ginawa ni Edward, pero hinayaan niya lang ito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Kung alam mo lang, sobrang saya ko dahil may pag-asa pala tayong dalawa. Ang kailangan ko na lang gawin ay mapaibig ka para parehas na tayong may nararamdaman para sa isa't isa. Sambit ni Edward habang malawak ang ngiti sa labi. Nginitian siya ni Shaina, sabay hawak sa kamay ni Edward. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil gusto na kita. Napaawang ang bibig ni Edward. Hoy! Bakit nakanganga ka dyan? Papasukan ng langaw yung bunganga mo. Natatawang sabi ni Shaina. Napakurap naman si Edward. Ha? Sorry. Hindi ko lang inasahan ang sinabi mo. Talaga bang gusto mo na ako? Paano at bakit? Tumaas ang kilay ni Shaina. Kailangan ba palaging may dahilan? Hindi ba pwedeng tumibok na lang ang puso ko ng dahil sa'yo? Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Edward. Maraming salamat, Shaina, dahil nagawa mo kong magustuhan. Akala ko talaga, matagal ko pang mahanap ang babaeng mamahalin ko. Pero ngayon, nandito ka na. Sinisigurado ko na mamahalin kita ng sobra pa sa sobra. Kahit mahalin mo lang ako ng konti ay ayos lang. Basta ako, mamahalin kita ng sobra. Tinawanan siya ni Shaina. Ang drama mo? O siya, huwag ka nang maging malungkot dyan ha. Alam mo na ang totoo. At saka isasama naman kita pag alis ko eh. Okay, sige.
Sa ngayon ay, maligo muna tayo sa ilog. Magbanding tayong dalawa doon. Halika na, ihahanda ko ng pagkain natin. Wika ni Edward, sabay halik sa kamay ni Shaina. Nagpatianod na lang si Shaina. Pagkarating nila sa ilog, inayos muna nila ang pagkain nila bago sila lumusong sa tubig. Masayang nagharutan sina Edward at Shaina. Sobrang saya ni Edward. At sa sobrang saya niya, hindi niya napigilan ang sarili niya na mahalikan si Shaina. Nanlaki ang mata ni Shaina dahil sa ginawang iyon ni Edward. Napaatras naman si Edward. Sorry Shaina. Please huwag kang magalit. Kung gusto mo, sampalin mo ko ng malakas. Wika ni Edward habang nakayuko. Gusto namang matawa ni Shaina pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Para kasing nakakaawa ang itsura ni Edward. Hindi naman siya nagalit sa ginawang paghalik sa kanya ni Edward. Bagkus ay, masaya pa nga siya at kinikilig. Ipikit mo ang mata mo, Edward, dahil malakas ang gagawin kong pagsampal sa'yo. Okay lang ba? Kasi hindi tama na nakawan mo ko ng halik. Galit-galitang sabi ni Shaina. Tumango naman si Edward. Oo, ayos lang sa akin, kahit sobrang lakas. Wika ni Edward at saka pumikit. Natatawang lumapit si Shaina kay Edward. Napamulat naman ng mata si Edward at nagulat sa ginawa ni Shaina. Bakit mo ginawa yun? Nanlalaking matang wika ni Edward. Pili ang ngumisi si Shaina. Malamang, gusto na kita eh. Napangiti naman si Edward at saka hinapit sa bewang si Shaina. At pagkatapos ay, tsaka niya ito hinalikan sa labi. Halik na puno ng pagmamahal. Halik na tila nagdala kay Shaina sa alapaap. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Shaina. Huminga siya ng malalim bago sumakay sa sasakyan ni Freya. Ang guwapo mo naman pala, Edward. Ang lakas ng dating mo kaysa sa kapatid mong si Ivan. Walang iya yun. Binalak pang patay ng kaibigan ko. Wika ni Freya habang nagmamaneho. Siraulo kasi talagang kapatid kong yun. Masyado kasing inispoiled ng mga magulang ko. Kaya ganyan ang naging ugali. Pasalamat na lang talaga ako na sa lolo at lola ako lumaki. Dahil baka naging kagaya niya rin ako. Saad naman ni Edward. Pero maiba ako. Kamusta naman kayong dalawa ni Shaina? Nagkakamabutihan na ba kayo? Nagkatusukan na ba kayo? Pili ang tanong ni Freya. Hinampas siya sa braso ni Shaina. Hoy, anong klaseng tanong yan? Napakano mo? Umirap si Shaina sa kanya habang natatawa. Malakas na tumawa si Freya. Hala, bakit parang kinikilig ka naman sa tanong ko? Tumikim si Edward sa likuran nila. Walang ganun, Freya. Malaki ang respeto ko sa mga babae. At saka, kaya ako nagustuhan si Shaina dahil ni minsan ay hindi siya nagpakita ng motibo sa akin para akitin ako. At napakasimple niya. Walang arte kahit na mayaman siya. Higit sa lahat, mayroon siyang ugaling kaaya-aya at napakaganda. Napatili naman si Freya. Grabe naman yung papuri mo kay Shaina. To the max. Paniguradong naiihina sa kilig si Shaina. Pa-check nga ng panty mo, Shaina, baka basa na yan. Sabi ni Freya sabay tawa ng malakas. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan. Tumatawang sabi ni Shaina at saka itinuon ang mata sa kalsada. Samantala, hindi na makapaghintay na makuha ni Ivan ang pera ni Shaina. Nandito siya ngayon naghihintay sa abogado ni Shaina. Sinabi kasi nito na pupunta siya sa bahay nila ni Shaina, dala ang pera. Naniwala naman kagad si Ivan dahil kating-kati na siyang makahawak ng maraming pera. Ang hindi niya alam, may sorpresang naghihintay sa kanya. At yun ay ang pagbabalik ni Shaina kasabay ng mga pulis na tinawagan nito. Ilang oras pang lumipas ay may kumatok na sa malaking gate ng bahay ni Shaina. Nagulat ang kaniyang katulong nang makita siya nito. Kinindatan lang ito ni Shaina at saka nagtuloy-tuloy na pumasok sa kaniyang bahay. Pagkapasok niya sa loob, bakas sa mukha ni Ivan ang pagkagimbal nang makita siya. Shaina? Nauutal at gulat na wika ni Ivan. Nginitian siya ni Shaina habang nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Surprise? Hindi ka ba masaya na nandito na ako? Pinagpawisan ng malamig si Ivan sabay lunok. Pero patay ka na. Bakit ka nandito? Paano nangyaring nabuhay ka? Malakas na pumalakpak si Shaina at saka tumawa. Talagang ginusto mo akong mamatay para makuha ang yaman ko, no? Pero nagkamali ka.
dahil nakaligtas ako. At salamat sa kapatid mong si Edward. Pumasok sa loob ng bahay si Edward at nagulantang si Ivan nang makita ang kapatid. Kuya, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi ka nagpapakita sa amin? Nanlalaking matang tanong ni Ivan sa kapatid. At talagang ginusto mo rin na umalis ako, di ba? Para ikaw lang mahal ni Mommy at Daddy. Pero ayos lang naman sa akin. Masaya naman ako na mag-isa ako dahil hindi naman naging kagaya mo ang ugali ko. At itong ginawa mo kay Shaina, humanda ka. Mabubulo ka sa kulungan. Mariing sabi ni Edward. Mahina namang tumawa si Ivan. Teka, bakit pala ganyan ang mga sinasabi ninyo? At anong ginawa? Paano naman nasabi na ako ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang babaeng yan? May ebidensya ba kayo? Ngumisi si Shaina. Oo, kitang-kita sa CCTV camera dito sa bahay ko kung paano mo kalikutin ang sasakyan ko. Kaya ito nawala ng preno. At saka, huwag ka nang magkaila pa. Dahil may video ako ng pag-uusap ninyo ng daddy mo. Kung gaano kayo kasaya sa pag-aakalang makukuha ninyo ang pera ko. Hindi kasi alam ni Ivan na naglagay ng isa pang CCTV camera sa tagong parte ng sala si Freya. Mabilis ang pagkilos ni Freya para mailagay ang CCTV kung saan pati boses nila ay maririnig. Sinungaling ka. Niloloko mo lang akong babae ka. Hindi mo ako maaring maipakulong dahil asawa mo ako. Kasal tayo. Sigaw ni Ivan sa kanya. Natawa naman si Shaina. Tayo? Kasal? Sa panaginip mo, siguro kasal tayo. Pero para sabihin ko sa'yo, peke ang kasal natin. Hindi pare ang nagkasal sa ating dalawa, kundi tauhan lang ni Mami. Alam mo kung bakit ko plinano na peke lang ang maging kasal natin? Dahil una pa lang, alam ko na pera lang ang habol mo sa akin. At hindi ko lubos akalain na balak mo pa pala akong patayin ng dahil lang sa pera. Masyado kang ganid. Nanggagalaiting sigaw sa kanya ni Shaina. Walang yakang babae ka. Niloko mo ko. Wika ni Ivan at saka sumugod kay Shaina. Pero mabilis na humarang si Edward at saka malakas na sinuntok sa mukha ang kapatid niya. Bumagsak sa sahig si Ivan. Damputin niyo ng lalaking yan. Dalhin niyo sa kulungan. Sigaw ni Shaina kaya naman nagsipasukan ng mga pulis at saka dinampot si Ivan. Nagsisigaw pa si Ivan at nagpupumiglas habang hawak ng mga pulis. Hinuli rin ng ama ni Ivan at sabay silang nakulong. Nakahinga naman ang maluwag si Shaina. Tinawagan niya ang mga magulang niya at saka pinapunta sa bahay niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na ang mga magulang niya. Maluhaluhang sinalubong ni Shaina ang mami niya. Mami! Tawag ni Shaina sa ina sa bayakap. Anak ko, Shaina, anak. Patawarin mo kami sa ginawa naming pagpapakasal sa'yo sa hayop na lalaking yun. Mabuti na lang pala at pumahig kami ng daddy mo na maging peke ang kasal ninyo. Dahil kung hindi, pagsisisihan namin ang ginawa naming pagpapakasal sa inyong dalawa. Umiiyak na sambit ng mami ni Shaina habang nakayakap sa kanya. Yumakap na rin ang daddy niya. Patawarin mo ko anak sa kagustuhan kong ikasal ka sa lalaking yun. Kung sakali man nawala ka sa amin at nalaman ko ng lalaking yun palang dahilan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay kong pagsisisihan ng kasalanan kong yun. Mas lalong napaiyak si Shaina. Damang-dama niya ang paghingi ng tawad ng mga magulang niya sa kanya. Kumalas ng yakap si Shaina sa kanyang mga magulang at saka nginitian ng mga ito. Hayaan niyo na po mami at daddy. Ang importante ay nakabalik na po ako at ligtas na po ako. Kaya malaking pasasalamat ko kay Freya na siyang kumilos at nautusan ko upang mahuli ng tuluyan ng mag-ama na yon. Bumaling ang mga magulang ni Shaina kay Freya. Maraming salamat Freya sa pagtulong mo sa anak ko. Isa kang mabuting kaibigan. Wika ng mami ni Shaina. Salamat sa iyo, Iha. Napakabuti mo sa anak namin. Wika naman ng daddy ni Shaina. Napakhamot naman ang ulo si Freya at saka nahihiyang ngumiti. Walang anuman po. Masaya ako na nakatulong ako sa inyo. Tumingin naman si Shaina kay Edward na nakangiting nakatingin sa kanila. Mami, Daddy, si Edward po pala. Siya ang panganay na kapatid ni Ivan. Ang nagligtas sa akin nang makita niya ako sa ilog na walang malay. Siya ang nagpatira sa akin sa bahay niya. Wika ni Shaina sabay hila kay Edward. Napalunok naman si Edward.
Hello po sa inyo. Nanlaki ang mata ng mami ni Shaina. Ikaw na ba talaga yan, Edward? Mas lalo ka yatang gumapo. Ngayon lang ulit kita nakita. Bakit hindi kita nakikita sa bahay ninyo? Ayoko po kasi sa bahay. Masyadong magulo. Sa lola at lola ko po talaga ako lumaki. Simple lang ang buhay nila doon pero masaya. Walang ingay. Walang away tungkol sa pera. Hindi po kagaya sa bahay. Magalang na tugon ni Edward. Kaya pala ibang ugali mo sa kapatid mong yon. Sa'yo pa naman dapat ikakasalangan ako. Kung ikaw siguro ang pinakasalan niya, siguro naging masaya ang pagsasama ninyong dalawa. Wika ng daddy ni Shaina. Pasensya na po kung tumanggi ako. Para sa akin po kasi, hindi po tama na ipakasal sa taong hindi mo naman mahal. Mas mainam pa rin na ang taong pakakasalan mo ay ang mahal mo at mahal ka. Sabi ni Edward, sabay ngiti. Tumangutango ang mami ni Shaina. Sa bagay, tama ka nga iho. At base sa mga sinasabi mo sa amin, iba nga ugali mo sa iyong kapatid. Tumikim si Edward. Mahihilingin po sana ako sa inyo. Ano yon, iho? Tanong ng mami ni Shaina. Nagkatingin na naman sina Shaina at Edward. Nagkakamabutihan na po kaming dalawa ni Shaina at parehas po kaming may nararamdaman para sa isa't isa. Hinihiling ko po sana na hayaan niyo po akong mahalin ang anak niyo. Pumalakpak si Freya sa gilid nila. Grabe naman ang kaganapang to. Mapapasana all na lang talaga ako. Wika niya habang natatawa. Ngumiti ang mami ni Shaina. Ayos na ayos lang sa amin. Sa wakas, ay nahanap na rin ni Shaina ang lalaking karapat-dapat para sa kanya. Sana'y kayo na talagang dalawang sa huli. At saka sana, bigyan niyo na kami kagad ng apo. Gusto na naming mag-alaga ng apo. Wika ng daddy ni Shaina. Nagkatinginan sina Edward at Shaina. Pagkatapos, ay nagtawanan silang lahat. Nagpahanda ng isang salos-salos si Shaina bilang selebrasyon na rin sa kaniyang pagbabalik. Lumipas ang isang taon bilang magkasintahan nina Edward at Shaina. Niyaya na siya ng lalaki na magpakasal. Masayang sumang-ayon si Shaina at agad din silang ikinasal. At matapos ang kasal nila, nalaman ni Shaina na siya pala'y nagdadalang tao na. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Shaina. Hello, baby kong mahal. Excited na si daddy na makita ka. Excited na akong mayakap ka, anak ko. Wika na Edward habang hinahaplos ang tiyan ni Shaina na ngayon ay malaki na. Oh, nakita mo yun? Ang likot niya. Ramdam na ramdam ko sa loob ng tiyan ko. Namamanghang wika ni Shaina nang sumipa ang anak niya sa loob ng kanyang tiyan. Sigurado akong makulit itong anak natin. Makulit daw kasi ako nung bata ako eh. Sana magmana ang kakulitan sa akin ng anak natin. Wika ni Edward habang nakatingin sa tiyan ni Shaina. Excited na ako na makita ang anak natin. Pero hindi ko maiwasang kabahan dahil baka hindi ko makayanang manganak. Sambit naman Shaina. Hinawakan siya sa kamay ni Edward. Huwag mong isipin ang bagay na yan, mahal ko. Huwag ganun. Think positive lang. At saka ikaw pa ba? Kayang-kaya mo yan. At alam kong kakayanin mo para sa anak natin at para sa akin. Huwag kang mag-alala dahil nandito lang ako para sa'yo. Malawak na ngumiti si Shaina. Salamat mahal ko dahil napakabuti mong asawa sa akin. Talagang pinaparamdam mo sa akin na mahal mo ko araw-araw kahit na minsan ay nagagalit ako sa'yo ng walang dahilan. Ayos lang yun mahal ko. Dala yan ang pagbubuntis kaya ka nagkakaganon. At saka huwag kang mag-alala. Mahaba naman ang pasensya ko. Alam ko na hindi biro ang magbuntis lalo ng mga anak. Kaya aalagaan kita kapag nanganak ka na. Wika ni Edward, sabay halik ng marahan sa labi ng kaniyang asawa. Dumating ang araw ng panganganak ni Shaina. Medyo natagalan sa paglabas ang baby nila dahil masyadong malaki ang bata. Pero pinilit pa rin kayanin ni Shaina para mailabas ng normal ang kanilang anak. Nakaraos naman si Shaina at masayang-masaya si Edward dahil doon. Pagka-uwi nila sa bahay, todo asikaso sa kanya si Edward. Kamusta ang pag-ihi mo? Ang pagdumi mo? Nag-aalalang tanong ni Edward sa kanya. Masakit sobra. May 5 tahi ako eh. Dapat kasi cesarean na ako kaso ayoko. Kaya pinilit ko talagang ilabas siya ng normal kahit na mawasak na ng bonggang pechay ko. Wika ni Shaina, sabay ngiwi.
Pasensya ka na mahal ko dahil nahihirapan ka dyan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng maigi. Dapat may mga sabawang kainin mo at puro ka tubig para malambot din ang idumi mo para hindi ka mahirapan. Sige, maghahanda na muna ako ng pagkain mo. Tingnan mo saglit si baby natin. Wika ni Edward at saka tumayo na. Sinundan ni Shaina ng tingin ng kanyang asawa. Sa isip niya, ang swerte niya dahil nagkaroon siya ng asawang kagaya ni Edward. Napakamalaga at palaging ipinararamdam sa kanya na mahal siya. Madalas niya pa itong pinagsusungitan, pero wala itong ibang ginawa kundi ang manahimik lang at yumuko. Palagi rin siya nitong nilalambing kaya naman nawawala agad ang init ng ulo niya. Lumipas pa ang ilang taon. Lumaki na rin ang anak nila. Naging makulit na talaga ito. Si Edward ang nag-aalaga ng anak nila habang si Shaina naman ay nagpapatakbo ng mga negosyong hawak niya. Pero kahit nasa bahay lang si Edward na nagbabantay ng anak nila, mayroon pa rin itong pinagkakakitaan online. At isa pa, wala namang kaso kay Shaina kung house husband lang si Edward dahil ang importante sa kanya ay maalagaan ng mabuti ang anak nila. Ayaw kasi nilang kumuha ng yaya. Gusto kasi nila na sila mismong mag-alaga sa anak nila. Samantala, masaya naman si Freya para sa kaibigan niyang si Shaina dahil happy na ang buhay nito. Hoy, samahan mo naman akong kumain sa labas. Mamaya na muna yung pagkukutingting mo sa laptop mo. Ang hirap maging single. Walang kasamang kumain. Maktol ni Freya nang dumating siya sa opisina ni Shaina. Okay, sige. Wait lang at may tinatapos lang ako. Wika ni Shaina at saka mabilis na nagtipa sa kanyang laptop. Kumain silang magkaibigan sa isang kilalang restaurant. Si Freya naman ay kanina pa nakabusangot dahil puro magkasintahan ang nakikita niya. Ano ba naman yan? Ang sakit sa mata ng mga nakikita ko. Nagsusubuan pa. Kainggit. Maktol ni Freya habang kumakain sila. Tinawanan siya ng kaibigan niya. Bakit ba kasi ayaw mo pang mag-boyfriend ulit? Huwag kang matakot sumubok magmahal ulit. Kalimutan mo na yung ex mo na kikyam ang sukat ng alaga, no? Mahinang natawa si Freya. Lecheng lalaking yon, pinagtsagaan ko at minahal ko siya ng totoo kahit na malaki pang hinlilit ko sa ano niya. Lakas ng loob na lokohin ako. Gigil na wika ni Freya nang muli niyang maalala ang ex-boyfriend niya. Huwag mo nang isipin ang lalaking yon. Basta, huwag kang matakot na magmahal ulit. Marami pa namang lalaki na matino dyan. Yung lalaking pahalagahan ka at mamahalin ka ng totoo. Ngumuso si Freya. Sana nga dumating na siya kaagad. Ang tagal naman kasi. Naiinip na ako, pero maghihintay pa rin ako. Sana, kagaya rin ni Edward na mapagmahal at napaka-hands-on sa anak. Ngumiti si Shaina. Oo naman, basta maghintay ka lang. Matapos nilang kumain at magkwentuhan saglit, ay nagpaalam na rin si Freya sa kaibigan niya. At habang naglalakad siya, nakakita siya ng bilihan ng mga bulaklak. Naisipan niyang bilhan ang kaniyang sarili. Sa kabilang banda naman, naghihintay si Renz ng babaeng unang bababa ng sasakyan. At kung sino ang unang bumaba ng sasakyan, ito ang babaeng pakakasalan niya. Sakto namang bumaba ng sasakyan si Freya. Napangiti si Renz dahil sa wakas ay magandang babae ang bumaba sa sasakyan. Ang mga babae kasi na hinintay niyang maunang bumaba ng sasakyan ay kalimitang mga matatanda na. Yes! Nakahanap rin ako sa wakas. Parang batang sabi niya sabay lapit kay Freya. Nagulat naman si Freya nang biglang may humatak sa kanya. Hindi siya kagad nakapagsalita hanggang siya ay maipasok na sa sasakyan ni Renz. Hoy! Sino ka? Bakit mo ko dinala dito? Gulat na sabi ni Freya. Nginitian siya ni Renz. Dahil ikaw ang babaeng magdadala ng anak ko. Ikaw ang magpapanggap na asawa ko. Ha? Sira ulo ka ba? Anong pinagsasabi mo dyan? Huwag mo akong pinaglololo ko. Masasapa ko yung pagmumukha mo. Sigaw ni Freya sa kanya. Easy ka lang. Huwag kang mag-alala. Bibigyan naman kita ng malaking halaga. Ang kailangan mo lang namang gawin ay magbuntis. Bubuntisin kita at pagkatapos ay pwede ka nang maging malaya. Kumbaga, ikaw lang ang magdadala ng anak ko. Sabi ni Renz, sabay ngiti. Malakas siyang sinampal ni Freya. Huwag ako. Hindi kita kilala tapos sasabihin mo sa akin ng bagay na yan? Gunggong ka ba? Hindi basta-basta ang magbuntis at manganak. Kung gusto mo, dun ka sa iba, wag sa akin dahil hindi naman kita kilala.
At isa pa, hindi ko kailangan ng pera mo dahil mayaman kami. Akma na sana siyang lalabas ng sasakyan nang hawakan siya ni Renz sa kamay. Please, tulungan mo ko. Alam kong hindi ka pa nakakapag-isip ng maayos dahil nabigla kita. Pero sana pag-isipan mo ng maigi. Ito ang calling card ko kung sakaling magbago ang isip mo. Sambit ni Renz, sabay abot ng calling card niya. Marahas namang iyong kinuha ni Freya at saka lumabas ng sasakyan ng lalaki. Sa takot niya na baka hatakin ulit siya ni Renz, ay nagmamadali siyang nagmaneho palayo. Pagka-uwi niya sa bahay, sumalubong sa kaniyang malungkot na mukha ng mami niya. Nagtataka siyang lumapit sa mami niya. Mami, bakit ka pumalungkot? Ano pong problema? Tanong ni Freya sa mami niya nang makalapit siya. Anak, huwag ka sanang magalit sa akin. Pero wala na sa atin ang kumpanya. Matagal na tong hindi sa atin dahil may iba ng may-ari nito. Ginawa ko tong pambahid sa utang ng daddy mo. Umiiyak na sabi ng mami. Utang? Si daddy? Paano nagkaroon si daddy ng utang? 1 taon na siyang patay. Takang tanong ni Freya. Bumuntong hininga ang mami niya. Kailan ko lang nalaman na nalulung pa lang daddy mo sa pagsusugal, sa pagkakasino. At kaya rin siya namatay dahil may isang negosyante siyang inutangan ng malaking halaga. At dahil naubos ang pera niya sa pagsusugal, hindi siya nakapagbayad at agad na ipinapatay siya nito. Kailan ko lang ito nalaman. Patawarin mo ko anak kung itinago ko sa'yo dahil ayoko nang mag-isip ka pa ng kung ano-ano. Patawarin mo ako anak kung wala na tayong pera ngayon. Kaya wala akong choice kundi ibenta ang bahay natin at sasakyan. Nangihinang napaupo si Freya. Nabigla siya sa sinabi ng kaniyang ina. Napasabunot siya sa kaniyang sarili at pagkatapos ay naalala niya ang lalaking humatak sa kanya kanina. Agad siyang nagtungo sa kotse niya at hinanap ang calling card. Renz Vincent Kunsuji? Banggit niya sa pangalang nakalagay sa calling card. Abangan ang susunod na yugto ng kwento ni Renz at Freya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong pag-ibig ni Shaina at Edward. Sana ay nagustuhan niyo ang kaniyang istorya. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.